Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is the Ask Hotman, kung saan yung mga iniwan yung mga questions sasagutin natin dito sa video na to, at expect na boring din itong segment na ito kasi tamang guide lang ako sa inyo and share lang ng knowledge. Okay, kung interesado kayo, ito na yung questions, kayo mag-decide kung gusto nyo magstay sa video na to. Okay, lipat tayo sa desktop ko. Sa unang tanong galing kay Boss Trixel Official. Ask Hotman, Boss, may na-mention ka dati na di nagamit na phone at brand new box at sealed pa, nagbabawas ng battery health over time. Paano naman yung mga naghintay na tao na pinababa mo na yung price? Naghintay, okay. Bago binili, okay pa rin ba battery at pang overall use? Tulad ni Infinix 035G. Alright, sasagutin natin yung magandang questions na kami. Galing kay Boss Resident Evil 888. Boss, di ba may charge cycle na mga smartphones ngayon? Ask ko lang, Boss, kung mas better ba na gamitin na lang palagi ang bypass charging feature sa mga smartphones para di gaano mag-count ang charge cycle ng isang smartphone? Gandang point din yan ng question. Okay, sana masagot, Boss. Always another podcast. Thank you, Boss Resident Evil, sa tanong na to. Okay, lipat tayo sa isa. Galing kay Boss Johnny Sinks. Speaking of charging, malaking factor ba sa charge speed ang mahaba or maiksi na Type-C to Type-C na cable? Yeah! Gandang tanong. Okay, and galing kay Boss Bryle Senpai. Ito yung hinihintay ko na topic. Salamat po, Boss Hotman. Salamat din, Boss, and welcome. Extra question lang po regarding sa battery. Okay lang po ba mag-charge ng 3 or 4 times a day? Hindi ba masama sa battery niyan? Oh, okay, sige. And yun yung mga questions. Kung interesado ka, let's start. Para sa ating mga work from home buddies, ang laking hassle kapag kakalagitnaan ng trabaho biglang magba-brown out. Buti na lang, merong EcoFlow River 3 Max Plus. EcoFlow River 3 Max Plus ay pwedeng emergency power source at pwede din as UPS para continuous ang trabaho. Sa UPS feature niya, meron siyang 10 millisecond response time para ma-maintain ang kuryente ng PC or laptop mo para hindi maapektuhan ang online job mo. So, nawala na ng kuryente ang buong barangay, tuloy-tuloy ka pa rin, may kuryente ka pa rin. Also, ang EcoFlow River 3 Max Plus ay supported ang 90% ng lahat ng appliances sa loob ng bahay. So, compatible po siya, except syempre sa ref, sa malalaking appliances nyo talaga, like washing machine, yun, hindi yan kaya. Pero ilaw, electric fan, rice cooker, coffee maker, at kahit e-bike pa yan. So saan ka pa? May emergency portable ka na tahimik, portable generator yun, tahimik ha, may UPS ka pa. Kaya tuloy-tuloy ang trabaho mo at hindi maapektuhan ang online job career mo at mapapanood mo pa ang paborito mong teleserye ng tuloy-tuloy kahit pa mag-brownout yan anytime. Kung interesado ka, available ang EcoFlow River 3 Max Plus. Ay iwan ko ng link sa video description at ipipin ko sa comment section. Okay? Right now, during the 99 mega sale, you can get the River 3 Max Plus at a discount. Plus, a free solar panel. And with my link and code, you'll get an extra 5% off. On top of that, don't miss this deal. It's ending soon. Let's go! Again, EcoFlow River 3 Max Plus. Bili na! Okay, so unang tanong galing kay Boss Trixel Official. Boss, may na-mention ka dati na kahit di nagamit na phone at brand new box at sealed pa, nagbabawas na ng battery health. Totoo po yan, may expiration po mga battery, nagde-degrade sila kahit hindi nyo po gamitin. So even yung brand new sealed pa siya na box na nakatago lang sa warehouse, kapag nalipasan na yan ng taon, 1 year, 2 years, 3 years, mas mababa. The longer siya na hindi ginamit, mas mababa na po ang capacity niyan, malamang the time na in-unbox na siya at gagamitin. Nakapagbigay na ako dito ng sample, similar na questions din, sinagot ko na to. I think it was last year or 2 years ago, si MKBHD bumili ng, may nagpa-auction ng kanilang kauna-unahang iPhone, yung iPhone 1, yung kauna-unahang iPhone. Siya sa kanya mismo nang galing sa bibig niya, search na lang siguro kasi baka makapiright tayo. Pero nasa channel naman yun. Na kapag in-unbox na yun at nabuksan na, hindi na siya umaasa na magbubukas pa yun kasi malamang patay na yung battery or totally degraded na. Isa yun sa mga clue na hindi na talaga siya possible na gumagana yung battery. And sa tanong ni Boss na kung hindi ba nagagamit ang phone kahit brand new pa yun sealed, mababawasan na ang battery health. Yes po, totoo po yan. Just for context, para hindi naman sabihin, gawa-gawa mo lang yan. Lipat tayo dito sa browser ko. Does lithium battery degrade even if not used
over years? Ang sagot ay yes, lithium batteries degrade over time even when not in use due to natural chemical reaction and self-discharge. Okay? So, sa second na tanong naman, diretso tayo actually, dito na tayo kukunik kasi paano naman yung mga naghintay na tao na pinababa muna ang price? Ito nakaka-relate ako rito kasi gawain ko to dati kasi hindi ko afford bumili dati ng flagship smartphone like yung LG V20 dati. Hinintay ko pa na ilang taon bago ko nabili and sinulit ko naman actually yung pang nag-start ng YouTube channel na to, yung LG V20 na yun. Parang 2016 siya ni-release, 2019 ko pa siya nabili. 2018 ba? 2018, late mga bago matapos ang 2018. And then 2019, habang gamit ko siya, sabi ko gusto mag-vlog, so gamit ko yung LG V20 na yun. And yun lang ang hawak ko na mayroong 4K at 60 FPS and 4K at 30 FPS. Quad-core pa ang CPU nun ang chipset nun. Quad-core. Ilang taon na, dekada na lumipas. So, yeah. So, from 2016, imagine, no? Tapos gamit ko 2019. At the time, alam nyo ba na yung LG V20 ko nun is 2 to 3 times a day ko siyang charge. Hindi, more, to be accurate, more on 2 times. Kasi hindi naman ako nag-game doon kasi alam ko na hindi siya ganun ka-reliable na pagdating sa battery part. Tsaka ang lakas talaga sa battery. So, at least 2 times. And kapag may trabaho ako, once a day lang. Siyempre, pag nagtatrabaho ka naman, hindi naman pwede mag-cellphone eh. And dati naman hindi naman talaga ako. Medyo nung nagkapamilya na iwas tayo ng konti sa gaming. So yeah, at the time, aminado ako, once a day, in normal siguro na may trabaho. Kaya kapag wala naman trabaho, rest day, at least twice a day ko siya nagagamit. So, inintay ko siya na matagal. Ang ending, I manage my expectation. Alam ko naman na na-degraded na yung battery. And the good part, nung time na yun, removable ang battery. Yes. So, nung binili ko siya, meron ako 2 extra battery pa. Just in case lang. And after na masira yung isa, bumibili pa ako ng another extra. So, lagi ako may 2 extra battery na nakatabi somewhere. Para just in case na bumigay na siya, meron ako. And kapag nagta-travel ako, dadalhin ko siya sa mga like 2 days ako mawawala, 3 days ako mawawala, may lakad, ganito, ganyan. Dala ko yung extra battery na yun. At least 1 o 2 dala ko. So yeah, sa mga tao na naghintay na pinababa mo na ang price bago bumili, okay. Yeah, expectations. Yung time na yun is parang in a way exempted ako. Why? Kasi removable yung battery, ang daling palitan. Now, the problem sa age na to, sa era ng smartphone na to, is hindi na siya removable. So, yes, you have to expect na possible na hindi na siya 100% capacity. Nakikita mo, 100% pa rin yung charge. Nagumabot pa rin yung numbers of 100%, pero the reality is, wala nang 100% yung kaya niyang i-hold. Mga 90% na lang, 80% na lang. Infinix 030. Double check ko lang kung ilan ang nakalimutan ko na kasi ito ang specs nito. 030 5G. Okay. Base rito, ito I believe na review ko to ito ay Dimensity 8020 6 nanometer 2.6 GHz at G77 na 9 cores yung GPU. Nice. Lakas pa rin ito, 144 Hz. So yes, 2023. Kung ngayong 2025 mo siya gagamitin, expect lang. Manage your expectation, real talk. Possible na sa 80% na lang yung, malaki ang possibility talaga. Hindi ko naman sinasabing absolute, pero malaki ang possibility na nasa 80% na lang ang total na capacity niya. Yes, mas-charge mo siya again ng up to 100%, pero number lang yung nakikita mo. Pero ang totoo, sa physical, sa actual, is hanggang possible 80% na lang yung charge na hold ng smartphone na Infinix 030 5G. So, yun yung caveat. Kasi gusto mong makamura, naghintay ka ng matagal, ng 2 taon para magmura yung smartphone na gusto mo. Pangarap mong smartphone, yun yung kapalit. Nakuha mo siya na mas mura na, pero mas mababa na yung battery. You know, law of alchemist. Give and take. Full Metal Alchemist reference lang sa mga mahilig sa anime. Anyway, lipat tayo sa I hope na sagot ko yung tanong ni Boss Trixel Official. Yes, first question, nagbabawas pa ang battery kahit po hindi pa siya nagagamit or sealed pa or brand new pa. And sa second question yun na kamusta yung mga naghintay na pababain mo na yung price ng mga inaabangan na smartphone. Expect reality ganyan po talaga. Okay? Now, lipat tayo sa question ni Boss Resident Evil 888. Boss, di ba may
charge cycle na ang mga smartphones ngayon. Ask ko lang boss, kung mas better ba na gamitin na lang palagi ang bypass charging feature sa mga smartphones para di na gaano mag-count ang charge cycle ng smartphone? Yes, actually I would recommend na like nakababad kayo sa gaming. So ang possibility, sasaksak nyo yung smartphone nyo sa charger, mag-i-stay kayo doon. So ang mangyari sa battery ng smartphone dahil naglalaro kayo, so, dalawa magiging trabaho ngayon ng battery. Ipapower nyo yung motherboard, yung chipset, RAM, kasama, lahat na yun, lahat ng parts ng motherboard na yun. And then, sumasalo din siya ng charge galing sa charger nyo. So, dalawang trabaho, pagsasabay mo habang gaming, that's bad. And, yun ang pinaka-benefits ng bypass charging. Yung hindi na siya dadaan sa battery. So, hindi na bubugbog yung battery. Yung charger na at yung motherboard ang mag-uusap. Yung battery, lalagpasan nila. Kaya nga, bypass. Lalagpasan niya. Ito kunwari yung battery. Ito kunwari, battery. Tapos, ito yung charger, charging brick nyo. Tapos, ito yung board. So, pag walang bypass charging, dadaan sa battery. Si battery naman, ipapasa kay motherboard. Okay? Sa bypass charging naman, kapag may bypass charging naman na kayo, ang gagawin naman is, so si charger, lalagpasan niya si battery diretso kay motherboard. Yun po ang pinaka-definition ng bypass charging na sa mga hindi pa rin nakakaintindi hanggang ngayon. Now, kapag ginawa niyo yan while nag-gaming, ang laki pong tulong nun sa battery. May init pa rin naman kasi nag-iinit pa rin yung chipset. Remind ko lang kayo again for the nth time na ang chipset po ang pinakamainit na parte ng smartphone kasi yun po ang totoong nagtatrabaho talaga. Trabaho niya lahat. Processing, calculating, rendering, etc. Nandun sa chipset, nandun yung GPU, nandun yung CPU kasi. Okay? So, yun ang pinakamainit na part ng smartphone during gaming. Sa mga nagsasabi na yung battery, no, hindi po. Although, yes, umiinit din po yung battery, pero pinakamainit pa rin yung CPU, yung chipset. Okay? Huwag na po kayo magmarunong. Kahit i-research nyo na lang kung ayaw nyo po maniwala sa akin, yun po talaga. Okay? Now, kapag nilalagpasan na siya during bypass charging, nilalagpasan na, umiinit pa rin naman yung battery kasi katabi niya, malapit lang naman yung CPU or chipset sa battery. May init pa rin. Siyempre, nag-i-spread yung init, namahawa pa rin naman yun. Pero the point is, hindi na po laspag, hindi na nai-stress yung battery during bypass charging. Pero, mangyayari lang yan, ideally, kapag legit po yung bypass charging ng isang smartphone. Marami na po ngayon na medyo sumasala-sala or fake or minamarketing na lang yung bypass charging pero hindi naman totoong bypass charging. Like, yung recent na update sa ibang mga Xiaomi smartphones. I think wala pa, di ba, na official na bypass charging ng smartphones. Ang ginagamit nila is trickle charging, tapos minamarket nila as bypass charging, and so on and so forth. Which is hindi po siya totoong bypass charging. Which means, hindi po siya exempted sa epekto ng ganitong yung issue na tinatakal natin kay Boss Resident Evil na magka-count yung charge cycle. Okay? Or actually, during gaming nagcha-charge kayo, hindi charge cycle ang issue dyan eh. Madedegrade nyo talaga yung battery. Nagkakaroon ng chemical reaction kasi nag-overheat na yung chemical sa loob ng lithium. Again, lithium batteries, ang laman po niyan ay chemicals. Okay? Ang pinaka-issue mo dyan is yung overheating. Yung overheating ang papatay dyan during gaming especially. Now, using bypass charging, hindi na siya ganun kainit. Okay? And sa tanong niya na okay lang ba gamitin palagi, hindi naman nakadesign ng bypass charging na gamitin palagi. Okay? Although, pwede. Possible naman yun. Pero, magba-bypass charging ka habang wala ka sa bahay, nasa labas ka ng bahay, anong point nun, di ba? So, bypass charging, siyempre may mga specific lang yan. Although, I'm saying na pwede gamitin kahit saan. Pero, meron silang binabagayan na gamit. Like, yung during gaming, during video editing, yun, uubos ka talaga ng oras doon. And talaga, or bugbog talaga doon ang chipset mo sa video editing and rendering, so on and so forth. Yung mga makukunat at mga demanding na mga tasks para sa smartphone, doon maganda gamitin ang bypass charging. Okay? Again, applicable itong sinasabi ko kung legit yung bypass charging na smartphone. Sa Xiaomi, hindi pa po siya, I believe, legit. Pero let me know kung mali ako, kung legit na siya ngayon. And I heard then na some Infinix and Tecno na smartphones na using bypass charging ay iba doon, hindi siya legit. Okay, hindi nasusunod yung threshold, nawa 100% pa rin yung smartphone. Pero sa bagay, pwede pa rin naman ilagay as protocol na i-100% muna ng charger yung battery, then saka gagana yung bypass charging. Pwede rin naman yun, not bad. Pero at that point, mahirap nang ma-distinguish kung paano nga naman malalaman na legit yung bypass charging kung ganun ang protocol. Nagawa 100% pa rin, no? Yun ang kasi usual na palatandaan. Pero kung magwa 100% pa rin talaga, pero after mag 100%, biglang lilipat sa bypass charging, why not? Bakit nga ba hindi ano? So, anyway, nakadepende na rin yan sa manufacturer. Pero again, applicable or effective lang tong sinasabi ko na benefits ng bypass charging kung legit yung bypass charging ng isang smartphone. Okay?
Now, ayop na sagot ko ang katanungan mo, Boss Resident Evil 8888. Lipat tayo sa tanong ni Boss Johnny Sinks. Speaking of charging, pansin niyo puro about battery and charging kasi sinesegregate ko na yung mga questions yung mga relevant or mga magkaka-similar na question. Pinagsama ko lang sa isang video para hindi magulo pagka nag-recommend ako about battery issue, battery questions, or performance questions, green line questions, mga ganon, di ba? Anyway, speaking of charging, malaking factor ba sa charge speed ang mahaba or maikse na Type-C to Type-C cable? Big yes! Y yan, letter Y. Yes and yes. Basta yes. Big yes po. Mas mahaba kasing cable, okay? Actually, tinuro na to sa high school or sa college yata level. Tinuro na to sa amin eh. Basta somewhere, at some point, tinuro to sa school na the longer the cable, mas marami pong tapon. May degradation ng signal, may degradation ng energy during that period. So, mas mahabang charging cable, mas marami pong tapon, mas maaksaya. And apektado rin po doon yung charging speed. Okay, siyempre kung degraded na, nabawasan na ng konti yung energy, kahit pa fast charging yun, kung napakahaba naman, edi bawas na rin yung pinaka full potential ng charging speed, yung speed na ina-expect mo. Bibigyan ko rin kayo ng para madali naman. Baka sabihin nyo naman, hinuhula-hula ako lang. Wait, lipat tayo kay Google Chrome. Ayon kay Google AI, yes, long USB cables can negatively impact data transfer speeds and charging efficiency due to signal tama yung sabi ko. Yeah. And voltage drop. Sa pa yun. With the severity depending on the USB version, may factor pa rito yung anong version ng USB ba yun. Version 2, version 3, version 1, o Type-C, Type-A, Type-B, etc. Cable length and quality. Sa ba yan? Kung quality ba yung cable nyo? Pinahabaan nyo tapos low quality pala saan nyo lang naman binili yung cable na yun. Hindi ganoon din. So yung charging speed na ina-expect nyo na usually 60 watts, 100 watts, malamang makuha nyo na lang dyan or mapakinabangan nyo yung totoong benefits yan is mga nasa 20 watts na lang. 25 watts, 30 watts na lang kasi dami ng tapon. Anyway, ito pwede niyo mang i-search pala ito. Ito kay Anker, ganun din, no? Extending of the length of USB cable. Ito kay Anker na to, kilalang, what do you call this? Kilalang power bank and charger na manufacturer. I believe mas kilala ko to sa sa power bank at saka meron silang power station. Ito mismo, nung July 31, 2025 lang. Yes, the length of a USB cable can affect charging speed. Longer cables often have higher resistance. Galing kay Anker na yan. Manufacturer mismo. So, it means na preferably siguro at best 1 to 1.5 meters lang siguro yung pinaka mahaba na hangga't maaari I'm not saying absolute yun pero hangga't maaari siguro 1 to 1.5 meters yun yung pinaka safe siguro na length and pinaka standard I believe is 2 feet no? Tama ba yung ko basta mas maikli mas maganda 1 foot kasi is isang ruler ayun, ganito usually ganito ka ba 2 ruler yeah 2 feet. Diba? So, yun yung usual na standard, yung pinaka-ideal, I believe. 1 meter, yung ganito kahaba naman, yan na yung pinaka-usual natin na bibili, diba? 1 meter. 1.5 yung pinaka-mahaba na. And going longer than that, yun na nga. Expect nyo na mas marami na yung tapon. Okay? So, yun. Galing kay Boss Johnny Sings. Thank you, Boss, sa iyong questions. Move on na tayo sa kabilang question. Galing kay Boss Braille Senpai. Ito yung hinihintay ko na topic. Salamat po, Boss Scottman. Thank you rin, Boss. And you're welcome. Extra question lang po regarding sa battery. Okay lang po ba mag-charge ng 3 or 4 times a day? Hindi ba masama sa battery yan? Infinix GT20 Pro po yung device ko. Salamat po, Boss. Like I said, ang nagde-degrade or nakakabawas sa capacity over time ng isang lithium battery or any battery na may lithium base, lithium base pa rin or may lithium components is yung cycle count. So, it doesn't matter kung ilang beses ka mag-charge a day. Minsan, actually, kapag ka napaparaning ako, pagka alam ko may lakad ako ng araw na yon. Pero hindi ako sure kung anong oras kasi maghihintay ako ng go signal ko. Pwede na, punta ka na rito, ganyan. Minsan, yung smartphone ko, kahit 70% pa lang, i-charge ko na siya ulit. And then, siyempre, mainip ako, hindi pa rin dumarating. Gagamitin ko ulit. So, mababawasan ulit siya. Bababa siya ng 60%, 50%. Charge ko ulit. Kasi hanggat naghihintay ako, gamit ako ng gamit. Naiinip ka gamit ka ng gamit ng smartphone. So, may ako nag-charge. Pero hindi po yun nakaka-apekto sa charging cycle niya. Ang bibilangin lang kasi nung charge is kung kailan ka nakaka 100%. So,
kaninang umaga, nakabawas ka ng 30%. And then nung tanghali, gusto mo ulit mag-charge, nakabawas ka ng another 30%. So, ibig sabihin, 60% lang nabawas mo sa hanggang tanghali pa lang. So, hindi pa siya 100%. Hindi pa yung counted as one cycle. Nung hapon, nakagamit ka ng 40%. O di 60% kanina plus 40% na ginamit mo nung hapon, di 100%. Doon na siya bibilangin as one cycle. So, nakatatlong charge ako sa isang maghapon, pero one cycle lang yun. Kasi, yun lang yung nabuo ko, naka 100% ako. Okay? Yun lang yun po yun. Bibilangin nyo lang yun. Pero wag nyo nang bilangin kasi hassle nun. Kasi right now, ang mga smartphones, yung mga bagong smartphones, ayon sa standard na nabasa ko, is 800 to 1,500 na charging cycle. I hope totoo yun. I'm not really sure, pero yes, kung gano'ng kahaba, edi matagal, di ba? Kaso nga lang, ang weakness nga lang ng mga ganong smartphone, na yung mga bago ngayon, is overheating pa rin. So, useless yung 1,500 or 1,000 or 800 cycles na yon kung laspag at babad siya lagi sa overheating. Para ka na lang din nagkaroon ng smartphone na may battery na mayroong 200 to 300 cycles na lang. Kasi, weakness pa rin ng mga lithium batteries ngayon ng overheating, ang init. Okay? So, despite the 1,000, kung lagi naman nasa init, wala rin. Yung 1,000, mauunahan siya ng init na sirain yung battery. Okay? Instead na yung 1,000 cycle ang sisira, no, yung init ang sisira. Okay? So, wala rin. Yeah, yung mga gaming phone na yan, ang bilis nilang degrade 1 year, 2 years pinaka-optimum nila. Mga gaming phones. Kaya mas nagtatagal yung mga budget smartphone na hindi ginagamit for gaming. Ginagamit lang for daily use like social media lang, text, chat, call. Yun lang. Mas tumatagal yung mga budget smartphones na hindi ginagamit sa gaming phone. Or mga flagship phones na hindi ginagamit as gaming. Flagship lang. Kasi nga, yun. Mas less prone sila sa overheating. Pero I'm not saying na absolute yan. Siyempre, depende pa rin sa user kung paano nila gamitin yung smartphone nila. Kung babad naman sa araw, di ibang usapan din, di ba? But anyway, I hope nasagot ko ang tanong mo, Boss Briles Senpai. At wala na, yun lang pala. Lahat ng questions, nasagot na natin. Kung meron pa kayong questions na tingin nyo, hindi ko pa nasasagot, pero I think nasagot ko na yan kasi dami na nito. Pero if ever man na meron pa kayong questions na gusto nyong iwan at gusto nyong sagutin ko, please iwan nyo sa comment section. Pagka-goods dyan, makikinabang marami, hindi toxic, for everyone, hindi bastos. Well, yun. Iwan nyo lang sa comment section, basahin ko, and kapag okay, feature natin dito, and simpleng shoutout na rin sa inyo mga boss. Thank you sa mga nag-iwan ng questions. Ang ganda lang, this is Rain Manguera. Again, this is the Ask Outman channel. Iwan lang kayo ng mga questions nyo or tag nyo ako sa mga questions nyo. Basta, tech lang ha, tech. Wala pong ibang usapang kung anong kalokohan at witty-witty dyan. Anyway, I'll talk to you again soon. I'm out.